Alright mga kapatid, balitang China tayo. Meron silang inilabas. Bagong sandata mga tol. Ito'y tinatawag na blackout bomb. Isang missile mga kapatid, o all about the mysterious missile sabi rito. No? Na kayang patamaan ang mga power station ng kanilang mga kalaban at magdudulot ng complete loss of power o blackout. Kaya nga tinawag na blackout mga kapatid. No? Ayan sabi rito sa report. China revealed a new type of graphite bomb, blackout bomb, on Thursday, June 26, claiming that it could knock out enemy power stations and cause a complete loss of electricity in a targeted area. Although the CCTV o yung Chinese, basta ganun media yan did not explicitly identify the weapon as a graphite bomb, it showed similar features to graphite munitions. A video was published by the state broadcaster of the country that featured the bomb as a social media channel run by China Central Television. Yan, CCTV, China Central Television. Shared an animated video that showed the bomb being launched from a land-based vehicle before ejecting 90-cylinder shaped submunition. Panoorin natin mga kapatid, etong bagong sandata ng China. Tanungin kaya natin sila, saan mo gagamitin na missile mo? Naalala ko na naman si VP. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Itong report na to mga tol, no, ito'y mula sa WION. Okay? Hindi ako ang magre-report hindi ako magbabalita sa inyo. Ako nga rin makikibalita lang Sabay-sabay tayong makikibalita. Ang gagawin ko lang, reaction, komentaryo. Okay? So huwag na natin patagalin pa, panoorin natin to. China is all set to come out with a new weapon. Bago na naman, di ba? New. Saan mo gagamitin yung missile mo? And this one provides a new dimension to traditional warfare. It is a weapon that can potentially plunge entire cities into darkness, and it is designed to disable electronics. So ito yung missile na pwede niyang targetin mga tol. Halimbawa, Pentagon for example, syempre andiyan yung mga command center, lahat gumagamit ng computer di ba? Lahat gumagamit. So pag yan ay nag-blackout, buong city kaya mga tol di ba? Buong city. Syempre pag alam naman natin may mga emergency tawag dito, generator yung mga yan. Pero syempre, imbis na mas mabilis yung communication nila, pwede silang maantala ng mga ilang segundo, ilang minuto, which is napakalaking bagay na yon mga tol pagdating sa ganitong mga panahong na labanan. Diba? Hindi naman natin sinabing Pentagon ang tatargetin nila. Pero sabi kasi rito that yung enemy nila, claiming that it could knock out enemy power stations and cause a complete loss of electricity. O sino man ang enemy nila, di ba? Pwede nilang gawin yan. Cripple infrastructure and leave a battlefield blind. A social media channel run by Battlefield blind. TV shared an animated video showing just how this weapon will be functioning and how the weapon will be launched from a land-based vehicle before it ejects 90-cylinder shaped submunitions. These canisters bounced upon impact before detonating mid-air, dispersing fine chemically treated carbon filaments designed to short-circuit high-voltage power infrastructure. Kaya nila tinawag na blackout bomb, no? Ang daming nila mga bago ngayon, mga tol, di ba? Meron pa silang drone mothership. Isang aeroplanong magpapakawala ng sandamukal na drone din. Now, the weapon aims to disrupt enemy command and control systems by triggering widespread electrical outages. Yun nga yung sinabi natin kanina, di ba? Sa panahon kasi ng labanan, mga tol, di ba? Yung command center ang talagang tatargeting nila dyan. Yung mga matataas na general na kasi, mga tol, mga nakaupo na lang yun dun sa loob ng opisina, minomonitor nila yung mga nangyayari. Minomonitor nila kung saan papunta o kung saan papunta yung kanilang mga fighter jet, di ba? Katulad ng mga napapanood natin sa mga movie, dun na-expose na agad kung ano ang nangyayari. May mga control room yan. So pag yun ang tinarget mga tol, hindi lang yun buong city ang kaya nilang alisan ng kuryente. Ay, kakaiba tong ginawa ng China.
Its impact is felt over an area of at least 10,000 square meters. Malaki. Now, according to the video, it has a range of 290 kilometers and a warhead weighing 490 kgs, making it suitable for attacks on military substations and other electrical infrastructure. The Diba? Military substations, ibig sabihin yung mga pinagkukunan ng electricity mismo ng mga command center ng mga military. Kasi halimbawa, sa isang syudad o sa isang city, 'di ba meron tayong mga power plant na pinagkukunan ng ating mga ginagamit na electricity. Siguro merong special na ganyan yung mga sa mga military para hindi sila nagkakaroon ng interference, parang ganun. blackout bomb is seen as a first strike tool capable of knocking out communications and defenses in mere seconds. In mere seconds. First strike tool. Knockouts enemy communications in seconds. Yun nga yung sinabi ko kanina. Sa loob ng ilang segundo, ilang minuto, napakahalagang bagay niyan, lalong-lalo na sa panahon ng mga labanan. Kailangan hindi sila mawawalan ng communication. No? Kasi kapag nawala yun, talagang mahihirapan sila. Kumbaga, para kang naikipaglaban, bigla ka nalang pinatayan ng ilaw, tapos yung kalaban mo nakasuot ng yung pang-dilim. Meron tawag dun eh. Ikaw wala. Talagang wala. Gulpi ka. Paralyze sa power grid and communication system. Its strategic uses include paralyzing an adversary's power grid and communication systems. Now, disabling military command and control centers, blinding radars and defense systems before a conventional or cyber strike. So this is a preliminary method to black out the enemy before the actual big missiles come in. Experts say the use of the blackout bomb goes beyond being a battlefield tool. It has many other functions. If turned against civilian infrastructure, they could cripple hospitals, they could cripple airports and power grids, leaving cities vulnerable. Grabe, malakas pala to, no? At saka isa pa, diba, padidilimin muna nila yung mga military command center. Ba-blackout muna nila para hindi gumana yung mga radar, hindi gumana yung mga missile system nila. Siguro pati defense system nila na hindi gagana. So paano mo ngayon mai-intercept yung paparating na missile? Nag-blackout ka ng ilang segundo o ng ilang minuto, mga tol. Babagsakan ka na, magugulat ka na may babagsak na sa'yo. Hindi mo mai-intercept kasi nga totally inalisan kanya ng mata. Inalisan kanya ng sense. 'Di ba? Inalisan kanya ng radar, ng communication. No, yun ang kanyang pangunahing mga pangunahing function, mga tol. Talagang kumbaga halimbawa sa naglalaban ng boxing, no, pinuwing ka, hinagisan ka ng buhangin sa mata. Syempre ikaw ganun ka, no? Kahit mga sabi mong ilang segundo lang o ilang minuto lang, pagkakataon niya na yun para paulanan ka ng strike o paulanan ka ng suntok. So parang ganun yung konsepto nitong bagong missile ng China. Bulagin muna ng radar, alisin muna kayo ng communication bago yung paparating na actual bomb. So hindi na siya masasalag ng mga air defense, no? Yun yung panibagong kakayanan ngayon nitong sandata ng China. No? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Gaano kalakas to? Ngayon, mga kapatid, etong dinidevelop ng China ay hindi sila pwedeng pigilan ng kahit na sino mang bansa. Bakit? Kasi karapatan nila yan. Kaya ang lagi nating tanong, bakit kayo, China, pinipigilan nyo ang ibang bansa na mag-develop o kaya naman ay magpalakas ng kanilang kakayanan o sandatahan? Diba? Yan ang ating laging tanong. Diba? Tapos meron pang mga kakampiyan na magsasabing, I'm not in favor to any other country, pero yung ginagawa niya mismo na pagtutol sa sarili niyang bansa para palakasin yung sandatahan, in favor na yon doon sa mga bansang kumukontra din sa pagpapalakas ng ating bansa. Anyway, mga kapatid, no, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.